Ito guys, itip ko sa inyo guys. Titip ko sa inyo kung paano natin masundan no, yung treasure nga ika nga nasa cliff wall or nasa bangin. So ito guys, una sa mga hindi pa nakakita nitong ating video, yung ating first episode nito, yung ating part 1. So ganito po ang sitwasyon guys. Ititip ko lang sa inyo dahil tumugma po lahat yung aking mga decoding at gadget result dito guys ha. So una, salaysay ko sa inyo na mula sa labas po guys, yung unang part o yung unang video nito guys ay nasa clip po siya. Siyempre yung history niya, maliit na butas, pumasok po doon yung bayawak. Tapos nung pinalakihan ng butas, dahil nga kukunin yung bayawak na yun na pumasok, medyo malaki na yung butas, kasya isang tao. So, take note, isang tao lang kasya. Pero, naka-vertical position po yung butas na yun. Ang haba po ng butas ay nasa 8 feet mula taas hanggang baba. So, yun, air trap cave. Tapos sa bandang gilid guys, merong pako na 4. Yung pako naman hindi kalakihan, nasa 3 inches lang yung mga haba niya. So, pag sinabing 3 inches tapos times 4 equals 12 po siya. So, 12 meters po siya. So, Hapon na pulaw kayo. hinukay namin up to 12 meters. Ito na yung nakikita natin guys na central shop sign. Itong bulok na kahoy dito guys, mapapansin nyo sa bandang gilid. Ayan po. Yan yung bulok na kahoy guys. Yan. So, siyempre, yung kahoy na yan ay central shop order o central shop na counter sign mula doon sa pako guys sa labas. So, ngayon, kung babasahin natin sa libro ng Yamashita Dream Book, from entrance po ng secret tunnel or secret entrance, from the entrance, meron po tayong makikitang concrete, yun yung pako na yun. Tapos, ang hukay mo dyan, 12 meters papuntang ito na yung counter sign na central shop position. Kahoy po ito guys at para hindi na po hahaba ang ating video, sabihin ko sa inyo ang ginamit po natin dito guys na locator sa simula ay TFR long range locator. Tapos sa ngayon guys dito sa loob, ang ginamit natin na locator ay GTR 1000. So nakita nyo kanina guys na ginamit natin yung GTR 1000 no. So sinabi ko diyan sa katiits na talagang accurate siya na ang kanyang detection ay nasa flooring po. So ngayon i-scanin natin siya. So ang resulta naman dito sa scanner guys sa ating GEM magnetometer scanner, sa flooring po merong cavity, dalawa pong cavity at sinasabi ko po sa ating katiits na mag-ingat po sa paghukay dito dahil po cavity na po yung ilalim o void. So mahirap po baka babagsak babagsak ka pa ilalim. So, ito guys, kabuuan ng decoding at reading ko dito guys, dito sa hukay natin ay 12 meters po siya, diretso, papuntang countersign itong nasa likuran ko na kahoy na nakatayo. And then, pababa up to 6 meters. So, yan po, tip ko sa inyo guys, sa mga treasure hunter, no? So, hindi ko na masyadong pinapahaba itong ating video kung ah hindi ko na masyadong isa-isahin pa yung mga detalye guys dahil syempre marami yung mga masasamang tao guys na alam niyo na guys, di ba? So yan. So ito yung nakuha guys sa ilalim guys na bulok na mga mabaho tapos merong mga dahon guys. Ayan, papakita ko sa inyo. Ayan, yan yung mabaho guys na
parang nabubulok na patay na hayop o tao guys. Tapos ito naman yung sa sahig, ang dami na nito nakuha namin guys na mga dahon at mga kahoy guys. Yun lang guys ang ating update ngayon guys. Please like and share.